Arguments kanina, kinwestiyon ng Korte Suprema ang pag-remit ng PhilHealth ng 60 billion pesos sa national government kahit may utang pa ito. Nakatutok si Mark Salazar. Sumentro ang Korte Suprema sa lagay ng pananalapi ng PhilHealth para masagot ang tanong, bakit nag-remit ito ng 60 billion pesos sa national government kung may mga utang pa? Si Associate Justice Amy Lazaro Javier ang humimay sa isyong ito. Has PhilHealth paid all the recorded and recognized claims? Your Honor, before it transferred the funds to the Treasury? Your Honor, in a certain cut-off date, Your Honor, definitely hindi ho. Natin mababayaran lahat ng Not paid. all were paid, Yes, and yet you transferred the funds already. Sa 2021 financial statement ng PhilHealth na inaudit ng COA, 1.16 trillion pesos pa ang bayarin ng PhilHealth sa mga benepisyo, habang 347 billion lang ang asset nito. Ibig sabihin, mahigit 816 billion pesos ang deficit ng PhilHealth. Sabi ng adverse opinion ng COA, hindi sinunod ng PhilHealth ang tamang accounting standard at malamang na mas malaki pa ang deficit nila. Financial statements do not present fairly the financial position of PhilHealth. In short, the negative equity of PhilHealth may be way more than 816 billion pesos. Even if you double up your assets, they're not enough to pay off your liabilities. Unti-unti namang bumaba ang deficit hanggang sa 26 billion pesos na lang noong 2022. Pero deficit pa rin. From these assets, the law requires PhilHealth to set aside a portion called reserve funds, precisely to cover payments for the claims of beneficiaries. And that portion has to be used exclusively for the claims, to pay the claims of the beneficiaries. And if there is an excess, then additional programs should be set up. And if there is still an excess in the excess, then investment may be made. Pero sabi ng PhilHealth, hindi naman sabay-sabay babayaran ng mga utang. Kayaan niya itong punan ng mga makukolektang direct contribution ng mga miyembro. Requirement of the law, Your Honor, particularly in Section 11, reserve fund for a maximum of 2 years, Your Honor. Is the reserve funds just in paper? Are you not supposed to reserve real money? You cannot predict when people get sick. Sabi rin ng Government Corporate Council ng PhilHealth, hindi mababang karote ang PhilHealth dahil sagot ito ng gobyerno. It is the state insurance company. It cannot be insolvent because by law, the government of the Philippines guarantees the financial viability of the program or the National Health Program administered by PhilHealth. Kinwestiyon na sa Korte Suprema ang zero subsidy ng PhilHealth sa ilalim po ng 2025 national budget. Samantala, pinagpatuloy na po ng Supreme Court ang ikalawang araw ng oral arguments sa mga petisyon kontra sa pagsoli ng halos 70 bilyong pisong sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Moira Encina Cruz sa balitang yan. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang health reform advocate na si Dr. Tony Liachon para questionin ang zero subsidy ng PhilHealth sa 2025 national budget. Ayon kay Liachon, labag sa saligang batas, syntax law at sa universal healthcare law ang di paglalaan ng subsidiya sa PhilHealth. Anya ito unang pagkakataon na nangyari ito sa kasaysayan ng bansa na hindi binigyan ng pagpapahalaga ng presidente at ng Senado at Kamara ang kalusugan ng mga mamayan na ginagarantiyahan ng konstitusyon. Ngayon, si President Bongbong Marcos bilang Pangulo, hindi niya pinondohan yan, bagkus siniro niya. So paano ho ngayon matutupad yung adhikain ng Universal Healthcare Law na mag-i-increase ka ng benepisyo at mabawasan ang premium rate natin percento ng ating GDP.
So sa pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth, pinapakita lang ho ng administrasyon at ng bicameral, ng lower house at ng Kongreso na hindi nila priority ang kalusugan ng bansa natin. Basic right to yan. Dapat ang pinakamataas na ibibigay mo ay kalusugan at saka edukasyon. Sa kanyang petisyon, hiniling ng doktor sa Supreme Court na mag-issue ng TRO para ipahinto ang implementasyon ng 2025 General Appropriations Law kaugnay sa zero subsidy ng PhilHealth. Nais din ni Leachon na atasan ng Korte Suprema ang mga kinaukulang ahensya na paglaanan ng mga pondo ang PhilHealth alinsunod sa mga batas at konstitusyon. Ngayon, as we speak, dyan po ako sa PGA-SU nag-aral ng cardiology. Madaling araw pala nakapila. Kung excess talaga ang funds ng PhilHealth, bakit ang dami nakapila dyan? Bakit to ang dami nagmamakaawa pa rin dyan kung sobra ang pera natin? Eto, Supreme Court, dyan lang sa kabilang PGH, ang Malacanang wala pang kalahating kilometro. Ang Department of Finance, dyan lang sa Rojas Boulevard, wala pang kalahating. Bulag ba sila para hindi makita ang Philippine General Hospital na pumipila ang mga tao? Samantala, ipinagpatuloy ng Supreme Court ay kalawang araw ng oral arguments sa mga petisyon kontra sa paglipat ng halos 90 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Sinabayan naman muli ito ng mga kilos presta ng iba't ibang grupo para igiit na labag ang nasabing hakbangin. Umapila ang grupong Syntax Coalition at ibang health workers at advocates sa Korte Suprema na atasan ang gobyerno na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na una nang nailipat sa National Treasury. Panindigan ng mga grupo na iligal at may negatibong epekto sa PhilHealth members ang nasabing fund transfer na dapat ay pinapakinabangan ng mga ito at hindi mapunta sa unprogrammed funds at sa mga kamay ng politiko. Sobra-sobra. Ginagawa talagang political patronage yung kalusugan. No? Hindi dapat magpatuloy ito. Kasi hindi nila pondo yan. No? Ginagamit nilang, inaangkin nila para itaguyod yung kanilang political na ambisyon. Napakalinaw po ng batas natin na kailangan pinopondohan ng gobyerno yung premium na counterpart niya sa PhilHealth. So whether bad or good ang intentions ng gobyerno, ang malinaw po nag-violate sila ng batas. PhilHealth na pondo! Ibalik!